Ayan, ayan, ayan. Good afternoon. Magandang araw po sa inyong lahat. At kumusta po kayo? Live na live po tayo ulit. At um, good evening everyone. Oo. Gandang Ang makakasama po natin ngayon ay isang content creator na galing sa Kuwait. So isa po siyang OFW at ngayon ay isang content creator. Welcome, Manoy Abroad. Kumusta po kayo? magandang umaga sa inyong lahat mga kamanoy, and welcome to our live. It's GSS, it's Global Success Stories. We are live now, and we're gonna tackle about different inspirational scene ng mga OFW, and hopefully maging inspiration to sa inyo, sa lahat ng mga OFW. Ini-encourage namin na maging guest kayo dito pag kayo free at natin ma-inspire natin ang kapwa. Maraming salamat, boss. Salamat po. Umpisahan natin. Kumusta po? Kwentuhan mo lang kami, boss, kung paano childhood natin sa Pilipinas. Childhood ko sa Pilipinas, taga Bicol ako. Bago ako napadpad ng nagtrabaho muna ako sa Maynila at naging medical representative ako. Laking albay, ligaw albay sa lahat ng mga taga albay, mga Bicolano, Uragon. Magandang gabi sa mahay na banggi sa Endogabos, mga Uragon. Yaon si Manoy, digdi sa Global Success. Hindi ko alam kung bakit napili ako, but we'll still gonna manage all para malalong ma-encourage ang mga Pilipino sa pamuhay-muhay dito sa Bansa lalo na dito sa amin sa Kuwait. So yung screen name niyo, sir, is Manoy Abroad. Pero yung totoong pangalan niyo po? Pangalan lang, first name Ang po, sir. pangalan ko, sir, is ang root family ko is taga Sorsogon, letter E, Encinares. June Encinares ang pinakapangalan. Pangarap ko maging bata pa, maging part ng Dragon Ball Z. But pag bata ka kasi, basta during nung time namin, kasikatan talaga ng Dragon Ball Z. Pero sa trabaho, profession, banda, Okay. naging musikero kasi ako eh. Kaso lang hindi ko lang talaga tinuloy. At nagbanda-banda ako noong mga panahon. Sir, wala sa hinagap ko talaga na mag-abroad. Pero may turning point nung time na high school ako. Nag-abroad yung kuya ko, yung pinsan ko. Nag-Taiwan siya for 6 years. At yung isang neighbor din namin, nag-Taiwan siya for 4 years at nakita ko yung pagbabago financial, nakapagpundar siya. Parang nagsumaglit din sa isip ko na ano kaya sa abroad, maganda ba talaga yung especially sa sahod. Maganda siguro talaga yung sahod talaga ng abroad. I try ko kaya soon. Fortunately, dumating na chance nga at pinag-grab ko naman siya. Sa akin, parang maging independent din, parang i-try ko din sa sarili kung kaya ko mamuhay ng sa pamamagitan sa sarili kong paalaman. Ayun nga, after so many years, si Manoy. Paano dumating yung opportunity makapunta kayo ng Kuwait, boss? During nung time, maraming struggle din. Nung time na yun, I was a medical representative. Lagi akong nagre-report sa Timog Avenue. Tapos umuwi ako ng Caloocan. Sa mga taga-Camarin dyan, shout out. Sa Hillcrest ako sa Camarin, Caloocan. Umuwi ako doon hanggat dumating yung time na yung pinsan ko, yung ate ko, nag-abot sa akin ng papeles, abot sa job hiring. Pag sa Diaryo kasi, sir, dati sa likod noon may mga parang job ads siya. So binigay sa akin ng ate ko isang maliit na papel, ay hiring siya papunta ng Kuwait about McDonald's company. So obviously, hindi McDonald's ako rito. It was matagal na. It was way back 2007 ni Manoy sa abroad. Actually, the series, umuwi na talaga next year eh. Kaso lang dahil sa nangyaring napurnada nga sa present ko na trabaho, di ko alam. Maybe baka uwi na ako kasi actually, to tell you honestly, I already applied for a position kasi ang alanganin na kasi, ang visa ko ngayon is April 4 na lang. Dito kasi sa Kuwait, lumagpas ka ng, pag wala ka ng visa, madi-deport ka at baka makulong ka in a few months or weeks. Yun ang worst thing na mangyayari. Parang nape-pressure ako. Kung mag-i-stay ako o hanap ako ng trabaho. Meron na lang akong 2 weeks eh. So yun po yung status ko. Pamplot. Ng leaflets na may opening sa Kuwait at nagkaroon ng opportunity at nakapag-apply ka, natanggap. So, ano yung expectation mo versus reality nung dumating ka diyan? Kumusta naman yung nung unang buwan, unang 3 buwan? Kumusta? Ay, Ano yun? experience mo diyan? Unforgettable siya, sir, kasi ang Pilipinas kasi is a tropical country. Pagdating ko dito noon, sir,
ano siya, nasa peak talaga siya ng summer. For your information, kapag napadpad ka dito ng summer, it was June 2007. Pagkababa ko talaga noon sa aeroplane, ang feeling ko noon, sir, parang nasa ibang planeta ako eh. Grabe, parang nasa pugon. Ganun talaga dito yung sir, ng panahon na yun. Mainit talaga dyan. Oo, kasi umaabot dito sir sa pagkakaalala ko sir, ang pinaka-worst na naabutan ko dito is 57 degree. Nung time na yun. Grabe, para ako na sa ibang planeta talaga. Yun ang Grabe. unang impression ko talaga sa Kuwait. In terms of yung trabaho sir, pagdating nyo dyan, yung ine-expect nyo, o masarap ba first time nyo ba naging OFW dyan sa Kuwait? First time nyo yan? Opo, Nakalabas ng Pilipinas? naging mahal na mahal ako ng Kuwait eh. Kuwait lang po yung pinuntahan pa lang ako ng Kuwait. Actually, attempt din ako ng 3 times pumunta ng Canada, but unfortunately it was all failed na attempts. So naging sa Kuwait lang. O pinaka-challenging part ng pagiging OFW dyan sa Kuwait simula nung 2007, medyo matagal-tagal na boss, no? Malapit na mag 20 years. Ano yung pinaka-challenging part ng OFW life mo dyan sa Kuwait, boss? Hindi ko siya yung pinaka gusto ko kasi ang forte ko talaga is ang forte ko talaga siguro talaga sa marketing. Mahilig kasi ako makipag-usap sa iba't ibang sa mga tao since na way back na sa Pilipinas nasa sales ako. At pag nag-a-apply naman, tinatarget ko yung mga sa sales na position, hindi ako na-hire eh. Actually kaka-interview ko lang nakaraan. Tinanong ako ng HR bakit daw yung positions ko is palukso-lukso. So hindi ako nag-stick sa isang plano lang, sa isang career lang. Na nag-focus lang sa pagiging crew hanggang naging store manager. Sa akin kasi practicality lang eh. Yun ang naging struggle ko. Kung ano po yung magandang offer at kaya ko, hindi ako nagpo-focus sa isang line lang. Yun ang naging struggle ko dito. Pag once na nag-apply uli ako ng isang trabaho, yun naman ang nagiging negative feedback sa kanila. Bakit palukso-lukso? Yun ang struggle ko sa pag-apply sa loob ng 19 years. So ano po yung unang naging trabaho nyo pagdating dyan sa Kuwait? Was a McDonald's crew. Oo. At habang tumatagal ng McDonald's crew ako, na-realize ko po na hindi ko siya porte. Hindi talaga ako mahilig magmando ng tao. Wala kasi akong sir eh. Let me say na wala akong alpha na characteristic ko. Hindi ako mahilig magmando. Kung kaya ko sa sarili ko lang, ako lang gumagawa. Problema ko sa pagiging kruno. Okay. Ilang taon yon? Pagkadating nyo dyan, sabi nyo nga, hindi nyo naman forte yung sa pagiging service crew or manager ba kayo sa or supervisor kayo ng McDonald's? Naging crew chief din, parang from crew to crew chief sa second level. Opo. So gaano katagal po kayo nagtrabaho dyan sa McDonald's tapos palipat-lipat dahil sa tagal na ng, di ba, 20 years. Ang dami yung trabaho. Sabi nyo nga, paiba-iba yung trabaho. Ano yung pinakamahirap na trabahong napasukan nyo dyan? Di ko alam kung pwede ko ikwento eh. Medyo, parental guidance. Pero sige, Okay. siguro naman lahat naman nakakaalam, nakapasok ako sa isang spa. Okay. So that's fine. Okay yun. Okay yan. Diba? Oo, So, naging reception ako doon. Tapos at the same time, mamasahe din ako. Alam nyo na po ang kalakaran noon sa spa. Minsan, hindi maiwasan na may magpamasahe ng mga, alam nyo na po, mga alanganin at nagkakaroon ng pwersa. Pero hindi ko awan ng Diyos po, nalagpasan ko naman yun. Pag nakaka-encounter ako ng ganong klase ng may po kami. Di ko alam, pwede po ba ikwento? Ito ibang bagay. So, obviously, may mga challenge na pinagdadaanan tayo bilang isang OFW, di ba? Pero yun yung talagang struggle, realistically. Dumating ka ba sa point na, nandito ako, mas okay yata yung trabaho ko sa Pilipinas, bakit pa ako nag-abroad? So, dumating ba sa point mo, ng buhay mo na talaga namang naisip mo na parang gusto mo nang umuwi? Hirap pa. Hindi siguro, sir eh. Talagang may struggle ako sa loob ng panahon na hanggang ngayon. So, pero next year talaga, plano ko talaga is umuwi na. Kahit na wala akong ipon. Kasi na-discourage na rin ako na mag-stay kasi puro na lang struggle. Sa palagay ko kasi, sir, yung buhay ko dito, wala yung success ko sa abroad. Parang gusto ko siya i-try sa Pilipinas kasi parang marami na akong mga premonition ba, mga hint na nasa Pilipinas ang success ko, hindi sa abroad. Okay. So, after 20 years, kailan nyo na-realize na parang hindi yata ito yung para sa akin? Kailan nyo lang na-realize to, boss? Nung nag-content creator. Okay. Yun. So,
2020. So 5 years ago, no, 6 years ago almost na, 'di ba? So paano po kayo paano kayo napasok dito sa pagko-content creator? Kasi sabi mo nga, ang dami mo ng trabahong napasukan diyan pa iba-iba. Bakit niyo ano naging inspirasyon niyo para pasukin yung pagiging content creator? Mas nai-enjoy ako sir yung freedom, wala kang amo. Tapos ikaw lang yung baga kung ano yung gusto mong gawin sa video mo, parang siguro to show up your personality na rin. Kasi ma-express mo din sa video yung sarili mo eh. Hindi katulad kasi pag naging employee ka, kahawak ka sa liig eh. Pero sa pagiging content creator kasi you can total express yourself freely. Yun, tapos na-enjoy ko talaga siya at kahit everyday ko siyang gawin, hindi ko siya siguro pagsasawaan. Maybe hihinto, magpapahinga, pero tuloy-tuloy pa rin talaga ang paggawa ng content. Yun ang kagandahan sa social media, content creation. 2005. 2005. 2000 tama, 2000 kamo 2020 I mean, sorry. 2020 kamo. So ano yung pinakaunang content niyo, boss? Ang pinakaunang content ko talaga is ang gusto ko talaga i-express yung buhay OFW sa Kuwait. Okay. Yung everyday task ng isang OFW, yung pagpasok sa pag-uwi, parang yung typical day lang ng isang OFW. Kaso wala siyang views eh. Nag-stick ako sa ganung klase ng niche for 3 years. Actually, ang target ko noon is 2 years lang eh. Sabi ko, itatry ko lang ito sa loob ng 2 years. Pag walang improvement, ihihinto ko na siya. Yun. Pero gaya nga ng sinabi ko po kanina, lang siguro. Pero after a few months, tumuloy uli ako. Opo, dyan po ako nag-start. Pero habang tumatagal, discover ko yung tawag doon, kung saan yung mas magandang views. Parang yung rhythm, nagkakaroon ako ng rhythm nag-shift ako sir sa White Street Views. Magandang tanong yan sir. Kasi nung nag-shifting na, ang kino-content ko na kasi, more on street views na ako. Parang ako yung the walking Dora. Sabi nga sa akin ng kaibigan ko. Okay. Parang walking Dora daw ako kasi kahit saan ako napapadpad. Kasi nga dati trabaho ko is medrep ako. Kung saan ako napapadpad sa Bicol. Talagang I love traveling. Actually, ang pinakagusto kong maging content sir is mag-travel sa buong mundo. Kaso lang hindi kaya. Loobin ng Diyos. Mahilig ako mag-travel. Hindi ako napapagod mag-travel, maglakwat. Ang tawag dito. So sa pagiging content creator mo, simula nung nagsimula ka, sabi mo nga, in the last yung unang 2 taon, hindi naman masyado maraming views. Yung ano yung nasa isip mo na kasi yung iba nagko-content, 'di ba? Just for seeking attention, or ang goal lang na talaga nila sana mas maraming manood, tapos pag wala nang manunood, give up na, 'di ba? Pero ikaw, ano yung para ipagpatuloy mo yung paggawa ng content? Ang daming content creator ngayon, 'di ba? Ang daming lumalabas, magkakaiba yan, 'di ba? Sa entertainment especially na niche, talagang ang dami, sobra. So ikaw bilang, sabi niyo nga ang content niyo is yung mga streets. Ano yun? So paano niyo ginagawa yun, sir? Can you enlighten us? Paano mo ginagawa yung content mo? Okay, actually nung nag-shift ako ng Dora ng Kuwait, napapansin ko na nagkakaroon siya ng engagement at habang tumatagal, ang target ko dati is Filipino crowd lang, Filipino market. Ngayon, nung nag-shift po ako ng Kuwait streets, ibang lahi na yung napupunta sa akin. Oo. So, nagkaroon ako ng conclusion na, okay, ito pala yung sikreto. Parang nakuha ko na yung sikreto doon sa channel ko. At nung nag-feature na ako ng continuous na Kuwait streets, malaking engagement. Nagkaroon na ako ng mga 1,000, 100,000. At umabot pa ako ng million views. So, actually, sa TikTok po, nagkaroon ako ng 2.1 na views sa TikTok. So, tapos yun na, habang napapansin ko, tumataas na yung engagement, yung views. Nag-focus na ako sa Kuwait street views. At ang pinakaganda doon kasi, sir, ang naging market ko na dito sa Kuwait street views ko, yung mga previous na mga OFW, hindi lang OFW, pati yung mga dating worker na iba-ibang lahi, nagko-comment sila dun sa mga videos ko na sa pamamagitan ko daw, parang naibabalik ko sa kanila mga memories nila during noong time na andito sila sa Kuwait. Which is talagang napaka-grateful siguro na marinig sa kanila yon. Talagang heartbreaking sa akin kasi sa pamamagitan ko, ibabalik ko yung
mga buhay nila dati dito sa Kuwait. Minsan may mababasa ka sa akin na I was there in Kuwait 1982. I was there in Kuwait 1970s. Parang sabi nila parang dami na nagbago. Parang nostalgic ba sa kanila yung impact sa kanila. Oo, kaya napakasaya. Okay. So basically yung content niyo boss, oo, yung content na ginagawa niyo, so bini-video niyo yung mga street diyan sa Kuwait tapos ina-upload niyo. Ano yun, parang gaano katagal gawin yung isang video? 'Di ba kasi minsan may mga talaga namang sobrang Mabilis matikuloso lang gawin. sir, hindi ako, baga sa akin suntok, Aha. hindi ako masyadong nagpapalaman na gaya ng dati ng content ko kung ano-ano sinasabi ko about sa OFW life. Ang sikreto ko lang dyan is ano lang, 15 to 30 seconds kung maaari. Ganun lang kabilis tapos cellphone lang, wala masyadong editing Hindi, skills na marunong naman, nilalagay dahil sabi mo nga ako sobrang mag-edit detail pero yun. hindi ko na siya ini-edit ng ganun eh. Ang sikreto lang So dyan, raw sir, talaga yung yun, ano, ina-upload niyo lang ng raw. raw lang. Ang sikreto kasi diyan sir ang sikreto diyan parang text lang na maiksi which is capturing yung text niya. Minsan 2.2 eh. So ano yung ginawa niyo dun sa kakaibang video na yun? Ano kasi yun sir, dito kasi dati sa Kuwait City, sa city, Mhm. wala pang bridge diyan dati. Ngayon may tulay. So ginawa na siya ng tulay. Mhm. Ang nakikita ko kasi doon dati, sabi ko, isip ko lang, siguro kung meron tulay dito sa areang to, hindi magkakaroon ng aksidente dito kasi nagkakaroon ng aksidente kasi parang lane lang siya para ano, tumatawiran. One day during Friday kasi ng mga workers. Habang parang sa Japan nagko-course yun, super crowded siya. Mhm. Yan, ngayon Opo. Okay. binidyohan ko yun mga 15 to 20 seconds lang. Sa pamamagitan lang ng raw video na yun, pumalo ako ng 2 million. Which is talagang na-inspire ako lalo na mag-focus sa street views. Hanggang baga Mhm. nakuha ko na yung formula sa channel ko. Kaya nag-focus na ako ng ganung Mhm. klase ng video. So, hindi ko na kailangan pa maging fancy pa sa aking video, which is sa akin ngayon, tunto ka agad. So ngayon, sir, yung sabi mo nga nag 2 million views na isang content nyo, which is sa TikTok ba to o sa Facebook? Sa TikTok, Sa TikTok, boss? opo. Okay. So anong tawag dito? Anong klaseng content yung ano? Kumbaga nung nagsimula ka, 'di ba? Sabi mo nga 2 years halos ginawa mo yung mga content mo na parang story mo lang, documentation ng OFW stories tapos biglang nag-shift ka papunta dito sa mga streets ng Kuwait. So parang technically binivideo mo lang yung mga kalye diyan, literal, tapos i-upload Oo, mo na diretso agad. opo. Ano kasi siya, parang saturated kasi masyado ang market ng social media. Kailangan mong maging unique ka para mapansin ka. So, Okay. yung time na yon, I was the lone. Ako lang talaga yung nagko-content ng Mhm. ganun. Pero ngayon, nakakita ko na sa Facebook. Sabi ko, parang gumagaya na sila sa akin. So, correct. Oo, Ngayon, shoutout marami ng shoutout page kay dito sa kay Boss na Angelo. street Oo, street. shoutout sa boss. Salamat sa panonood at sa suporta. So, okay. Okay, nagsimula ka doon tapos ngayon, so simula no nung nag 2 million views yung isang video mo na street. Ilang seconds to? Maiksi lang sir, mga 15 to 20 seconds lang. Sa TikTok, iba kasi ang analytics ng TikTok eh. Sa TikTok, hindi siya kagaya ng YouTube at Facebook. Sa TikTok, Mhm. pag walang nag-donate sa'yo ng tawag doon, yung emote, parang mga heart, heart, heart. Kasi convertible to kasi eh. Yeah. Wala kang Okay. kikitain doon. At pag wala kang naging Mhm. sponsor, pag wala kang naging partner sa TikTok, wala kang kikitain. Yun ang pangit sa TikTok. Sa akin Okay. sa experience. At wala akong kinita doon sa video na unfortunately. Sadly speaking, na wala akong kinita. Hmm. Akala ko pagka ganyan million views, malaki na kinikita. Sa ano po, dito naman sa Facebook, madami na akong million views. Galing. At ang So, sir, ano yung 1 million views sa Facebook po sir, umaabot siya ng $20. So, ano yan? On a daily basis, simula ka mag-content creation, dire-diretso yun on a daily basis, daily upload ka? Oo. Ang Facebook kasi, consistency siya. Kung gusto mo talagang umunlad sa Facebook, dapat consistent ka. Mhm. Lalamya-lamya na isang video lang. Mhm. Sa ano sir, sa farming, kailangan mo mag-farm. Mas madami kang finarm, may possibility of harvesting ka in the future. Okay. So, kung mayroon kang may advice, di ba minsan kadalasan sa atin, bago ka mag-start, kailangan perfecto. Ikaw, nag-start, napakasimple ng video mo. Sabi mo nga, diretso agad, i-upload lang. Parang video mo lang ng cellphone, street na to.
basic eh. Nagsimula ka doon tapos ngayon, 'di ba? Parang napakadaling gawin at napakasimple pero may mga nagmi-million views kung view lang yung habol mo pero unfortunately yung kita. Pag-usapan natin yung ano boss, yung revenue simula nung nag-content creation ka, magkano ng pinakamalaking revenue sa isang buwan? Mula nung nag-content creator. 5 years na ako sir sa nagfo-focus ako sa Facebook eh. Kasi sa YouTube ang hirap sir, ang hirap i-manipula eh. Nahihirapan akong actually ang pinaka-target ko talaga is YouTube. Sabi ni Makagago, 3 times 3 ang kitaan sa YouTube. Oh, okay. So hindi ko siya So, kaya nakukuha eh, nahirapan ako sa YouTube. Kaya nakukuha ko siya dito sa Facebook, kaya nag-focus ako sa Facebook. Sundot-sundot lang ako sa Opo. So, TikTok. pinakamalaking revenue sir, magkano nakuha nyo? Ngayon Magkano sa pinakamalaking actually sir, sinuweldo sa isang buwan? dito kasi sir sa Kuwait, Mm. nasa 5 taon na ako dito kaka-post ng mga contents ko. Lately lang nag-open, unfortunately, Kuwait po kasi ban siya sa monetization. Kung Okay. if I wasn't So, mistaken ibig sabihin, ng mga taga on sa mga makakapanood dito ng mga taga Kuwait. Kung di ako nagkakamali, ibang mga ka-content creator dito sa Kuwait na lately lang nag-open ang monetization ng Kuwait. So ibig sabihin sir, 3 and 1/2 years content creator ko dito sa Kuwait sir. 0. Oo. So ano sa tingin mo yung inspirasyon bakit hindi mo na lang iwanan? Ano yung nabibigay sa iyo? Kumbaga saan ka humuhugot para pagpatuloy kung 0 na ilang taon mong ginagawa to? Well, although hindi ganun kahirap, napakadaling para sa akin. Mabilis gawin, anyone could do it eh. 'Di ba na parang video ka lang ng street 30 seconds tapos upload na agad, walang editing, raw ka agad eh. Parang ganun eh. Pero in terms of bakit hindi Ang pinakamalaking sinahod ko sir, nasa lang mababa lang, 250 lang ata, 250 USD. 250 Opo, yun. USD sa isang buwan? Sa isang buwan, Bad, 'di ba? So malaki pa rin 'yon. Ibig sabihin kung ganun lang yung gagawin mo, napaka 'di ba? Sabi ko nga, basic na editing, wala na ngang editing eh. Magbibideo ka lang ng straight ng 30 seconds, i-upload mo na, 'di ba? Tapos nag 2 million views pa yung isa, grabe. Oo, actually Ngayon kung may mga may mga kababayan tayong OFW, 'di ba, na parang ikaw lang matyaga lang pero eventually kumita rin ng 250 yung 250 pero taon, 'di ba? Kasi kadalasan kung iba-iba yan, hindi na yun gagawin kasi kung pera lang habol pero ikaw hindi naman pera kaya ginagawa mo, I don't know, maybe you're enjoying yourself ang to isa do that. Opo, ang isa sa pinaka-reason ko kung bakit actually hindi wala akong pakialam, wala. Yung panahon na yun, disregard ko yung pera. Sir, ang pinaka-fuel ko talaga dyan. Balang araw, loobin ng Diyos na bigyan tayo ng mahabang panahon mabuhay sa mundo. Balang araw, gusto kong mabalikan yung sarili ko. Ito yung mga pinagagawa ko noon. Para maging ko siya, memories ko. Part-time lang. Ngayon sir, kung yung mga kababayan nating OFW na gustong pumasok din sa content creator kasi ang dami ng gustong maging content creator sa ngayon. Siguro nakakatuwa lang dahil siyempre, 'di ba? Ang dali na rin talagang gumawa ng content ngayon. Pero yung iba sobra naman talagang tagal bago gawin yung content. So talagang pinaghihirapan. Ikaw sa'yo, para sa'yo, saan papunta yung gusto mo pang ma-achieve sa paggawa ng content? Yung dating pangarap ko sir na magkaroon ng tawag doon, yung nakwento ko kanina about sa pagbisita sa mga tribo at gusto ko silang nagkaroon ng charity. Gusto ko pa rin i-continue yun, sir. Oo. Pag-uwi ko, lubin ng Diyos, pag ako'y minalas ngayon at wala makuha ang trabaho, automatically po ako'y uuwi na. At syempre, mahihinto ko yung miss ko about sa quiet streets. Pero of course, syempre, Grabe. matalino naman tayo. Marami tayong na-save na mga clips para in the future na magagamit. Siguro mag-shifting ako ng niche uli. Oh. Kasi hindi ako pwede mag-stick ng quiet streets lang, lalo pag nasa Pilipinas na ako eh. Oh. Mag-shift ako sa... Wow. So almost 20 years ka diyan, tapos ngayon parang sabi mo nga how many more weeks mayroon na lang natitira sa'yo Meron para akong ma-expire yung 2 weeks para para makahanap ng trabaho at pag wala akong mahanap ng trabaho, baka mag-repatriation na. Struggle. Oo, sa loob ng halos 20 taon na nagtatrabaho ko diyan sa Kuwait bilang isang OFW. Nandiyan ba yung pamilya mo? Kwento mga boss kumbaga 'di ba 20 years medyo matagal tapos sabi mo nga yung trabaho mo is parang patalon-talon tapos ngayon naging content creation ka side hustle at the same time nagtatrabaho tapos ngayon biglang na-lay off ka at ang natitira na lang na panahon sa iyo ay 2 linggo. Ano 'yan? Para sa akin, 'di ba? Ano sa lagay nyo? Ano yung chance? Ang the only way for you to stay na lang is makahanap ka ng isang trabaho na sponsorship ba? Paano ba yung visa diyan sa inyo ba? Mo dito. Wow, 2 weeks.
After noon, after April 4, yung ano na ako, illegal. So, may mga application ka ba? May inaasahan ka bang trabahong parating or kasi chances Yan, are sir, mabilis lang yung 2 weeks, boss, eh. opo, madami na ako pero ang Hmm, nakikita ko kasing isa sa nagiging weak point ko dito is siguro sa edad na rin, sir, kasi ang Kuwait ngayon, sir, medyo nagbabago na ang application ng ano niya, yung kumpara dati before. Dati kasi kahit matatanda ito walang problema, eh. Parang western ano siya, mindset na pag kaya mo hangga't kahit matanda ka, okay lang. Ito sa Kuwait parang nagbabago na yung rhythm ng age ng ano niya, ng age, parang age status niya, naghahanap sila ng may edad. May limit age. Nasa ano na po ako, matanda na. Parang kailan lang, no? 44 na rin. So, ang isa sa nakikita kong ano ko na is na nane-negative impression sa akin yung mga employees. Ano na ako nila, parang ina-underestimate na ako nila na dahil matanda na, 44 na, isa sa nakikita ko. Which is ready naman ako, sir. Kung ano man mangyari na after April 4, tanggap ko na din naman. At magpo-full time ako ng content creation. Yun na lang ang nagiging okay. motivation na alam ko pagdating ng araw ko dito, mas lalagpasan ko pa siya sa pamamagitan ng content creation. Tama 'yun. Yung pamilya mo, ano 'yun, sabi mo nga nung pumunta ka diyan single ka tapos diyan ka na nakapag-asawa. Nasa Pilipinas ba sila o nandiyan sila ngayon? Nasa Pilipinas na po sila, pinauwi ko na sila noong 2021 sa Laguna. Okay. So may anak po ba kayo, boss? May? May ilan na anak? So nasa Pilipinas Opo, yung mag-iina? o yung mag-iina ko. Simula nung 2001. Medyo matagal-tagal. So ano 'yun? Papaano 'yun, boss? Sabi niyo nga kung mauuwi, may naipon ba para magsimula ulit sa Pilipinas? Papaano yung ano? Papaano ngayon niya? Nag-aaral na yung mga bata, 'di ba? Isa pa yan sa pinaka-problema ko, yung financial stability ko. Yung stay ko dito ng 19 Mhm. years sa lahat ng mga OFW, hindi naman lahat ng OFW is umuuwing nakangiti. Maraming OFW din ang Okay. umuuwing luhaan. Pero hindi ako, motivated ako na hindi ako na uuwing luhaan. Even though hindi ako financially stable, yung mga napundar ko is nawala Mhm. dahil po sa loob ng 19 years, nag-apply ako ng 3 times sa Canada. Lahat po nag-failed ako. Yung budget ko talaga is napunta dun sa pag-apply sa Canada. Ni ultimo na 100 square meter na lupa na napundar ko, isinugal ko papunta ng Canada. Sad din na talagang malas na. Siguro hindi po para sa akin ng Canada. Uuwi ako ng kakarampot, tamang pangpuhunan lang. At the same time, puhunan ng konti siguro at full-time content creation ang nakikita kong pwedeng bumuhay sa amin. Na naipundar niyo na isama niyo pa sa kumbaga, sa application. Ano yung mga kailangan iwasan ng ating mga kababayang OFW na baka sakaling na mapapanood nila 'tong video na 'to, 'di ba? Kasi para sa akin, yung pinaghirapan mong pera parang napunta halos sa application para makapunta sa ibang bansa pa. Siguro mas inaasahan mo na mas maganda yung suweldo ron o Opo. ano yung sa tingin mo kailangan nilang i-avoid? Yung mga red flag sign diyan unang-una, Mhm, pag nag-apply ka ng isang agency papunta ng Canada, kung galing ka ng Pilipinas, dapat sa Pilipinas mhm. base. Kung andito naman sa Kuwait, dapat sa Kuwait base. Kasi pagdating ng araw magkaroon ng may problema sa processing, at least pwede mo siya ma-refund instantly kasi may pupuntahan ka na accessibility. Sa akin kasi yung nangyari sa akin, Mhm. yung in-applyan ko ng agency, nagsisimula pa lang. So, mas mababa yung placement niya kumpara nung mga kilala na ng mga agency. So, since nag-uumpisa pa lang at Canadian-based siya, ayun, nakapagbigay ako ng almost 200,000 na naipon ko, indemnity ko doon. At hindi natuloy kasi dahil sa nangyaring lately mga illegal immigrants ng ibang lahi sa Canada at naging stricto siya, which is nang maraming mga backlog siguro at nadamay na din yung application ko. So minalas ako, nadamay yung application ko dun sa paghigpit ngayon lately ng Canada at yun ang nakikita kung bakit hindi ako natuloy. Ang struggle ko dun sa application ko, yung last na application ko, almost 4 years yun, sir. 4 years ko siyang inalagaan at yung naging balik sa akin, kabigo. Grabe. So 4 years tapos nasa 200,000 pesos yung na-invest niyo o do'n sa application nagastos niyo. Masakit, 'di ba? It is what it is, unfortunately. Yun nga, siguro isang lesson din. Ano sa tingin mo yung ano, naging dahilan kung bakit hindi natuloy yung application mo? Kasi yung malas na ano, hindi ako, I mean, obviously bad luck is yun ba yung paniniwala mo dahil hindi lang swerte, 'di ba? Pangatlong attempt ko na kasi siya, sir, eh. Yung unang attempt ko kasi Mhm. 2010 nagkaroon ng global economic crisis. Yung passport ko Mhm. noon nasa Dubai na, eh.
for a stamp na din, Okay. for stamp na din. So nagkaroon ng global economic crisis ng 2009, 2010. Failed ako ngayon. Mhm. Okay. Yun ang first attempt ko. Ngayon, nagkaroon ng second chance, 2017, McDonald's Canada din. Ngayon, nagkaroon ng interview, second attempt ko. Bagsak ako sa interview. Paano ko nasabing bagsak? May kasama ako na taga McDonald's din na kasamahan ko na kanya. Siya kasi yung nagrekomenda sa akin at sinabi sa kanya na hindi daw ako nakapasa sa interview. Kasi yung tanong sa akin noon, naging Mhm. totoo din naman ako sa sagot ko. Kasi ang tanong sa akin noon na siguro na ikinabagsak ko, bakit ikinabagsak ko is kung bakit daw ako umalis na McDonald's at lumipat ako sa ibang company. Totoo naman yung sinabi, hindi naman sugarcoated yun. Kasi sir, may opportunity na mas malaki ang sahod, kaya lumipat ako. Parang siguro naging negative impression sa kanila yun. Yun ang pinaka-point na kung bakit bumagsak ako. Siguro ang gusto nilang marinig, sugar-coated na na words, pero hindi ako ganoon eh. Okay. So, ibig sabihin, nagpunta ka sa Kuwait from Pilipinas is sa McDonald kayo. Tapos yung ina-applyan mo tapos nung nagkaroon ka na ng trabaho, nandiyan ka na sa Kuwait. Ilang taon ka nagtrabaho sa McDonald bago ka lumipat ng ibang company? 4 na taon din. 4 na taon. Tapos ngayon, yung application mo, papunta pa rin ng Canada, pero McDonald's pa rin yung in-applyan mo. Ibig mo sabihin, boss, yung 200,000 sa application, may papunta ng McDonald's yun? May bayad ba yung Hindi, placement ano fee siya, yung papunta ng pangatlong McDonald's? attempt ko na sir. Yung una application ko, more on processing fee lang yun, match lang. Wala akong binigay na pera no. And then yung pangalawang attempt ko, failed nga, hindi ako natuloy. Walang processing fee. Ito na yung pangatlo na nagbigay ako ng 300,000, which is ang nakakaasar pa sir. Ang nakakainis pa kasi nare-refund ko naman siya, pero Mhm. ginawa akong Bombay. Paano ko nasabing ginawa akong Mhm. Bombay? Ginawan ako ng amortization. Ang ginawa sa akin sir, para maibalik yung 200,000 ko, 10,000 monthly yung binabalik. Which is talaga, Pero at least mababalik. sorry for At the least word mababalik. nakaka-visit. At least mababalik. Pero at least mababalik, boss. Importante yun. Yung iba maraming na-scam ng Opo. ng recruiter na unfortunately, more than millions pa yung iba. Para lang makapunta sa ibang bansa tapos hindi naman din natuloy dahil na-scam. Pero sa iyo naman, at least hindi ka natuloy sa application mo pero at least binabalik nila pa unti-unti yung perang na nabigay mo sa kanila. I think that's a very positive. Yeah. Tiyagain ko lang din talaga yung pagbalik. Okay. Okay sana Mhm. kung mayroong Oh. porsyento eh. Kaso lang walang porsyento eh. Ako pa yung naporsyentuhan ng todo. Yung nangyari pa sa akin yan, sir, ang isa pa sa pinaka-struggle ko dyan, humiram ako ng pera sa bangko at dumating sa time na kinasuhan na ako Mm. ng bangko kasi hindi ko siya mabayaran. Which is sa Pilipinas. Okay. Unfortunately, it happens. Kaya nga sabi ko nga yung lessons na natutunan mo rito. At baka sakali makatulong tayo dun sa mga nanonood na may parehas na sitwasyon. Ano ba dapat kanilang gawin para ma-avoid yung ganitong sitwasyon, 'di ba? Kasi hindi talaga madali. O basta sa akin ang pinaka-advice ko sa kanila, pag nag-apply kayo ng ibang Mhm. bansa, meron kayong access kaagad, yung may physical office. Huwag kayong magtitiwala dun sa mga through online lang, nirekomenda ko yun eh. Kung maaari dun talaga sa may physical office ang pinakapunto ko dyan. Mhm. Mayroon kayong hahabulin, pero pag mga online tapos di na makabalik yung pera, ikawawa kayo. Lahat ng pinagpaguran nyo inawala lang sa isang iglap. Well, para sa akin, 'di ba? Kung kayo may mensahe sir, ano sa inyo biggest lessons after magtrabaho ng almost 20 years diyan sa Kuwait? Ano yung mga natutunan niyo nasasabi kung ibabalik niyo yung dating kayo 20 years ago at mag-a-apply ulit, ano yung mga babaguhin niyo? Mahaba-haba yung panahon Siguro Go ahead, mas boss. pinili ko na lang siguro nagbanda dati. Mhm. Diyan sa Kuwait may music ba kayo dapat mahilig? Wala po dito eh. Sa Dubai ang Mhm. lahat ng ganong klase ng trabaho. Kasi nung panahon na yun, Okay. bago pa man ako mag-Kuwait, ang isa sa dream ko talaga is sumampa ng barko or mag-abroad sa pamamagitan ng banda-banda. Pero since nagkaroon ka agad ng opportunity about sa fast food, iginrab ko. Kung sakaling natuloy sana ako sa pagbabanda-banda, siguro yung best friend ko is buhay pa. Grabe boss, ang tindi 20 years tapos yung pamilya nyo, magkahiwalay kayo tapos mas pinauwi mo yung pamilya nyo dahil mas pinili nyo mag-stay dyan imbis na umuwi kayo 5 years ago dahil umaasa kayo na mababago, di Opo. ba? Pero unfortunately, Nung time kasi na pinauwi ko sila, parang nagpuproseso na din ako ng Canada na which is nakita ko talagang doorway siya para mabago yung buhay. Kasi yung unang-una mhm, kasi yung sahod, almost triple yung sahod. mhm, So hindi ako nagdalawang isip talaga na isugal
Kasi Mhm. unang-una maraming signs sa akin na ito na yung chance ko. Pero hindi ko inaasahan na Mm. aabutan na naman ako ng gaya nung nangyari noong 2010. Karoon na naman na istriktong gobyerno sa minalas. Pressure talaga. Opo. Actually, may signs na akong parang mga premonition signs na parang pinapauwi na ako pero hindi ko tinutuloy eh. Mhm. Pero ngayon, so ito na yung pinakamalaking sign sa akin na talagang umuwi na ako. At actually, way back 2001, ikwento ko na lang din sir, ano, Mm. para sa ganun is Mhm. ma-inspire din yung mga Pilipino. Way back 2001, gusto ko talaga is umuwi na rin at magtayo ng negosyo, which is, since na taga Bicol ako, pansit bato talaga ang gusto kong dalhin sa Laguna nung panahon na yon. And then, hindi ko siya tinuloy. And then later on, nalaman ko na marami nagbabiral lang pansit bato sa Maynila. Na which is plano ko na yan noon pa. So parang sa idea ko naunahan ako dahil mahina ako. Ngayon marami na naman akong Ayun. sign na which is nakikita ko naman is talagang maging mas pa na magiging progresibo yung buhay ko pag tinuloy ko tong sign na nakita ko. Yun na lang ang nagmo-motivate sa akin even though wala akong maiuwi na success na financially or wala akong napundar. Pero alam ko sa sarili ko na pagdating ng araw pa kung ano yung tatamasa ko dito pinagdaanan ko financially o sa sahod man in terms of sahod. Laban lang, saka lakas ng loob siguro at saka sa tingin ko kung ano yung gusto mong gawin talaga, galingan mo pa sa gusto mong gawin at gawin mo lang yung kung sa tingin mo Passion. at pakiramdam mo. Oo, para sa akin kasi minsan 'di ba may mga opportunity na naisip mo na tapos hindi mo ginawa. Oo, isa 'yon sa mga dahilan kung bakit 'di ba sa pagpasok sa negosyo, 'yun yung mga risk na kailangan mong gawin. But then on the other hand, 'di ba, yung planning, so the dreaming for matagal ng pangarap na negosyo tapos they just waiting for the time. The timing is now, 'di ba? Para sa akin. But it doesn't really mean na mag-resign ka sa trabaho, 'di ba? Kung po pwede naman pagsabayin habang nagtatrabaho ka, pwede mo nang umpisahan yung negosyo kung ano mong gusto gawin. Ang importante lang, dapat gusto mo yung ginagawa mo at alam mo yung ginagawa mo. Isang bagay 'yon, 'di ba? So siguro Opo, hindi na siguro po pwede yung gano'ng content. Ang dami ng content creator na sa Pilipinas naka-base. Pero sana yung mga followers mo na sumusuporta sa'yo diyan sa Kuwait, kasi sa tingin ko ang importante yung mga followers mo na manunood kahit ano yung content na gagawin mo. Talagang loyal lang at susuportahan ka. Napakaganda nun. Panahon na pa. This is your chance to promote yung channel mo kung ano man yan kasi kung magpapalit ka naman ng content, siguro yung followers mo hindi ka naman kailangan magpalit ng panibagong page. But then kung mag-shift ka ng panibagong content pagbalik mo ng Pilipinas. But I'm hoping na sana makahanap pa po kayo ng trabaho dyan sa Kuwait kung gusto niyo mag-stay. It is what it is kung ano man po yung mangyayari. Basta gawa lang tayo ng tama. Siguro I would suggest kung sa tingin nyo rin mas pipiliin nyo ng sabi nyo nga nauuwi na lang ikaw kaysa sa mag-stay ka dyan. So good luck po sa inyo. At ano boss, promote your channel po doon sa mga followers namin na baka gusto kong saan kayo mahahanap at paano kayo ipapollow. sa lahat ng mga taga OFW lalo na sa mga papunta ng Middle East, specifically sa Kuwait, kung gusto niyo makita at makita yung Kuwait, lalo na yung mga lugar ng Kuwait, nasa right channel kayo sa Manoy Abroad kasi yan yung content ng channel ko. And continuous paling umuwi man ako ng Pilipinas at magpalit ako ng niche ko, I'm sure naman na hindi ako siguro papakawalan ng engagement kasi yung naisip ko na niche is talagang wala pang gumagawa at hopefully inaasahan ko yung sarili ko na magiging isa sa may pangalan soon sa niche na yon. And sa lahat na nag-uumpisa din ng content creation, pag ang plano mo kasi is kumita sa pagko-content creation, hindi ka magsasucess. Gawin mo lang siyang libangan, i-enjoy mo lang kung ano man yung maging kung sumahod is additional benefits. Pero kung kakaririn mo siya, sa bagay, hindi tayo hipokrito para sabihin natin na ayaw kong kumita, lahat naman tayo gustong kumita eh. Pero ang isipin nyo is gawin nyo na lang siyang benefits at enjoy mo lang everyday ang paggagawa ng content. And you can follow me on my Facebook as Manoy Abroad sa mga OFW.
na papunta ng Middle East kasi meron din, aside sa street views, meron din akong mga little Arabic at medyo comedy content na mga punchlines. And then, ano pa ba? Sa TikTok din, Manoy Abroad, ganun din. Mas marami kasi yung TikTok pero mas focus ako sa Facebook lately. Na-focus ako sa Facebook. Just follow me, Manoy Abroad. If you're planning to go here in Kuwait, you're on a right track. Okay, marakaling mapapanood nila tong live na to o nanonood sila or kung hindi man pag nasa internet na to, 'di ba? Kung may mensahe ka na maaring nakakausap mo sila araw-araw pero may hindi ka nasasabi sa kanila, baka dito mo gustong sabihin at this is your chance. Sa aking asawa si Johnny Kajoy, pangaling andyan ang aking asawa na yan. Even though kulang ang ating padala minsan. Naiintindihan ng ating asawa na yan. Sa lahat, sa tatlong anak ko, I love you all, si Jairus, si Jacob, si Joshua. Actually, isa pa sa struggle ko is mayroon akong autism na anak ko. At isa sa pinaka-reason kung bakit ako nagpatuloy ng pag-a-apply sa Canada, dahil ang autism education sa Canada is free. Siya talaga ang pinaka-rason ko kung bakit nagpatuloy ako ng pag-a-apply sa Canada. At sadly speaking, na binigay ng Diyos sa akin yun. Siguro siguro it's a redirection na lang para sa akin na siguro Pilipinas na may mas magandang kakalabasan. Ay, maraming salamat, boss. So ilang taon na yung anak niyo na may autism, boss? 6 years old. Dahil yung pinaka-rason ko talaga, ang pinaka-inspiration ko. Kasi pag hindi ko ginawa tong content, wala eh. Kasi sa ngayon panahon, wala na tayong mahanap na magandang trabaho. Creation ang unlimited ang unlimited financial yun. Kumpara sa pagiging empleyado. Oo, bihin lang noon talagang may mga kababayan din tayo na patuloy lang na lumalaban sa buhay. So ang importante lahat, ang mahalaga, tandaan natin huwag tayong gumawa ng mga illegal na bagay. Lumaban lang. Kasi tinan mo si Kuya, parang mas pipiliin niya ngayon instead na mag-stay diyan. So uuwi siya sa Pilipinas kung talagang wala nang mahahanap na trabaho kasi medyo pressure na 2 linggo. 2 linggo. Good luck sa inyo, boss. Oo. Sana po kung ano man yung gusto nyong marating ay marating nyo po. At mat po. Salamat sir. It's my pleasure din. Nag-enjoy ako sir. Thank you so much sa opportunity na to at hopefully na nakabigay tayo ng konting kaaralan sa ating mga tagapakinig. Thank you so much sir. See you again. Salamat po. Kung may time kayo pag nakauwi ako ng Pilipinas, check nyo na lang yung page ko after a year. Ipapangako ko sa inyo na isa ako sa magiging magandang pangalan. So, hopefully, God willing. Salamat sir. Salamat po sir Vic Rivero. Thank you so much. Thank you, sir. Abangan nyo po yan at live tayo ulit bukas ng 8 p.m. dito sa UK. Maraming salamat po sa inyong lahat at ingat po kayo. Mabuhay. Salamat po.